Si Aling Rosa ay isang balo na nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Pinang. 10 taong gulang si Pinang at mahal na mahal siya ng kanyang ina. Gusto ni Aling Rosa na lumaki ang anak na bihasa sa mga gawaing bahay, kaya't araw-araw niya itong tinuturuan. Ngunit si Pinang, dahil siya lamang ang anak, ay madalas na nag-aatubiling tumulong. Lagi niyang ikinakatuwiran na alam na niya ang lahat ng itinuro ng kanyang ina. Kaya't madalas ay pinabayaan na lamang siya ni Aling Rosa, kahit na may bahaging naiwan na hindi malinis o maayos. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi na niya kayang bumangon at gawin ang mga gawaing bahay. Napilitan si Pinang na tumulong. "Pinang," sabi ng ina niya, "magluto ka ng lugaw para sa akin." Kumuha si Pinang ng ilang dakot ng bigas, inilagay sa palayok, hinaluan ng tubig, at inilagay sa ibabaw ng apoy. Ngunit sa halip na bantayan ang niluluto, iniwan niya ito at naglaro na lamang. Nang matapos, napansin nila na ang ilalim ng lugaw ay namuo at dumikit sa palayok. Bagamat medyo naiinis, pinagsilbihan pa rin siya ni Pinang. Napasensya na lang si Aling Rosa. Lumipas ang mga araw at si Aling Rosa ay nanatiling nakahiga. Si Pinang naman ang siyang nag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, habang naghahanda ng pagluluto, hindi niya makita ang sandok. Lumapit siya sa ina at nagtanong, "Inay, nasaan po ang sandok?" Naggulat si Aling Rosa sa tanong at napagalit. "Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka tanong ng tanong." Dahil sa galit ng ina, nahimik si Pinang at lumabas upang hanapin ang sandok. Kinagabihan, labis na nabahala si Aling Rosa nang hindi pa bumabalik ang anak. Tinawag niya si Pinang, ngunit walang sumasagot. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Aling Rosa ang bigat ng pagiging mag-isa. Isang umaga, habang nagwawali sa bakuran, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman na tumubo sa silong ng bahay. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman ito, kaya't binunot niya at itinanim sa kanyang halamanan. Lumaki ang halaman at di nagtagal ay namunga ito. Nagulat siya nang makita ang anyo ng bunga. Ito ay hugis ulo ng tao na papalibutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang kanyang huling sinabi kay Pinang, "Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat." Tahimik siyang nanangis at doon niya naisip na ang kanyang mga salita ay nagkaroon ng kapangyarihan. Maingat na inalaga ni Aling Rosa ang halaman at tinawag itong Pinang bilang alaala ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, ang bunga ng halaman ay nakilala sa pangalan na pinya. At sa bawat pagtingin ni Aling Rosa sa halamang iyon, naalala niya ang mahal niyang anak at ang aral ng pagmamahal, pasensya, at pagpapahalaga sa bawat sandali.